Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isang salaysay mula sa ating kaibigan sa Inglaterra. Umano'y napakagandang bahagi ng kasaysayan at magiging magandang bahagi o magandang aral para sa ating mga Pilipino. Sa isang bayan umano o sa isang lugar sa isang bayan sa Inglaterra, mayroong isang mayaman. May malaking budiga, malaking kanyang bahay na nandoon sa gitna ng lugar na yan, saan ang madadaan upang makarating ng madali doon sa kabisera ng bayan, dadaan sa gate o sa bakod ng bahay na yan. At ito manong Panginoon o ang may-ari ng bahay na ito, minsan umalis, nagbakasyon sa ibang lugar at iniwan ang katiwala at mahigpit na ipinagbili na kahit sino ang mag-utos sa kanya, huwag buksan ang kanilang gate. Baka may mga magnanakaw o may mga masasawang loob o ano man ay masisira o may mangyari hindi maganda sa loob ng bahay at kamalik na yan. Isang araw may dumating na mga nangangabayo sa naturang lugar. Siguro mga mahigit 10 at sa kanilang mga anyo, sa kanilang mga kilos, parang mga kabal na ang pinuno, makita ang pinuno dahil sa kanilang kasuutan ay nasa gitna. Pagdating naman sa harapan ng gate, nagsalita yung pinakapinuno at ang sabi, sino ba ang may-ari ng gusal nito at buksan ang gate at dadaan kami. At lumabas ang katiwala at bunggalang na nagsabing, Panginoon, sino ka man, ipaggalang mo na po at pagpasensyahan mo na po ako sapagkat hindi ko maaring buksan ang gate dahil sa magpit na bilin ng aking Panginoon na huwag kong buksan ang gate nito kahit sino man ang nag-utos. Bumaba ang matipunong lalaki niyan, ang kagalang-galang lalaki niyan sa kanyang kabayo at muli nagsalita. Katiwala, sino ka man at ano ka man, buksan mo ang gate at dadaan kami. Nagmamadali kami. Muli ang sabi ng katiwala, Panginoon, sino man po tayo. Pag-nagalang po tayo. Ngunit, hindi ko buksan ang gate na ito. Napasigaw ang lalaki at ang sabi, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba ako ginagalang? Ako ang Duke ng Wellington. Balita ng balitado sa katapangan, sa pagiging magaling na mandirigma, ang Duke ng Wellington sa mga panahon yan. Napalihod yung katiwala, halos halikan ang sandalyas ng Duke ng Wellington. Ngunit muling nagsalita, ipinagbubunyi yung Duke ng Wellington, nasa iyo ang aking pag-alam. Subalit ulitin ko, ano man ang mangyari, hindi ko buksan ang gate na ito. Higit kong susundin ang aking Panginoon. Napakaras
ang Duke ng Wellington. Ngunit sa halip na galit ang babaka sa kanyang mukha, hindi nakangiti. Sabay harap sa kanyang mga kawali at ang sabi, "Mga kawal, tularan niyo ang katiwalang ito. Kung lahat kayong aking mga kawal, ganito katapat sa katiwalang ito, hindi tayo matatalo sa anumang labanan." Nabigla ang mga kawal. Pinupuri ng Duke ng Wellington ang naturang katiwala. Ang sabi sa katiwala, pagdating ng iyong Panginoon, pumunta kayo sa palasyo at hihiranin kita bilang sa aking isang mga katiwalang tagapayo. Napaiyak ang katiwala at muling lumuhod at humalik sa sandalyas ng Duke ng Wellington. Ang sabi ng Duke ng Wellington, hindi ka karapat-dapat na humalik dyan. Ako ang dapat magbigay pitagan sa iyo, katiwala. Hihintayin kita sa palasyo. Mga kagabay, kapag aralan natin ang naturang salaysay, makikita natin ang kadakilaan ng katapatan. Sa mga pagkakataong ito, nakakalungkot na mismo sa ating bansa, dahil sa walang katapatan, ang maraming nanunungkulan, lalong-lalo na ang nasa itaas, nagkawindang-windang ang bansang Pilipinas. Sira ang ating ekonomiya, marami ang namamatay sa gutom at sa sakit. Marami ang halos hindi na makakain, hindi na makakadamit. At nagpapasawa, nagpapariwara ang mga makapangyarihan at ang mga mayaman sa ating bansa. Walang katapatan sa kanilang paglilingkod sa bayan. Sapagkat kung tayo ay matapat lamang sa ating kapwa, sa isa, sa Diyos at sa ating tungkulin, magkaroon tayo ng kapayapaan, katahimikan at kaunlaran. Ito ang kailangan natin sa bansang ito sa kasalukuyan. Ang katapatan, honesty in service, honesty sa anumang gawain, honesty sa pag-iisip. Sana ang salaysay nito ng katiwala at ang Duke ng Wellington ng Inglaterra ay magiging gabay natin lahat. Hindi lamang sa pananungkulan, ngunit magiging sa pagkaraniwang mamamayan. Magiging tapat tayo. Bata pa tayo, nagsimula pa lamang tayo sa ating pag-aaral, meron tayong tinatawag na panunumpa ng katapatan sa bandila. Nasumumpa tayo, nangako tayo na magiging tapat sa inang bayan, sa ating mga kababayan, at magiging sa anuman nating athikain. Honesty, transparency, accountability. Ito ang kailangan natin sa ating lipunan sa kasalukuyan. Nang sa ganun, mapaglabanan na natin ang anumang korupsyon sa gobyerno. Magiging matapat tayo tulad ng katiwala na kaenkwentro ng Duke ng Wellington. Sana mga kagabay, let us all be honest, sincere, tapat sa bayan, tapat sa taong bayan, tapat sa ating mga sarili, tapat sa Diyos.